Kamusta na si Nay Jobert Sokal dito ngayong 2023? Ang lifestyle mo? Bago na. Siyempre, you have to tone down. May mga bagay din na medyo struggling ka. Saan ka struggle? Struggling ako financially. Nung sa DCMM, ito'y malaking isang kontrobersiya na naman ang malaking hinarap mo doon, di ba? Yung kay Kuya Will. Kay Willie Revillame. Naloka ko doon. Oo. Kasi alam mo naman si Willie. Correct. Diyos ko, para naman hindi natin kilala si Willie, paglalaroan niya yung mga batang ito. That's his image. So, kinausap ako ng Vice President ng radio namin. Sabi niya, kung ano ba ang nangyaring ito? Sabi ko sa kanya, ganito ang gawin ninyo. May tape on air naman tayo, di ba? Correct. Check on that episode where I commented. Kung sa tingin ninyo, I violated ethics dito sa station, tanggalin niyo ako. Bakit ka nawala sa DCMM? Itong si Miss Nadine Lustre, may nabasa akong pangit na comment niya about Tito Ricky Lo. Balahura ang dating sa akin. Hindi nila ako pinapasok. I went there on a Friday. Sabi niya, meron kami ritong letter. Baka pwede mong pirmahan. It was a letter of suspension. Anong ginawa mo sa letter? No, I'm not signing this. I'll consult my lawyers. This is stupid. Pinag-apologize niyo ako. Nagawa ko naman. Sana hindi niyo ako pinag-apologize. Right then, sinuspendin niyo na ako. Diba? Parang you're shortchanging me. Nililin lang niyo ako. Nagpadala sila sa akin ng sagot that I was finally suspended na talaga. Kasi para bang it shouldn't have come out daw in public. Ano protection meron ako? Ano, ililihim ko, ititikom kong bibig ko, sabi na everything is okay? Pero when it is not okay? Di ba, imagine working for them for 17 years? 17 years. Just because of the fans ni Nadine Lustre, nawindang kayo lahat. May, nagsara ang ABS. Ang DCMM, wala na rin. Alam mo, hindi ko sasabing because of me, no? But of course, no? What goes around comes around. Saktan ka kasi. Oo, binastos ako. Saktan ako. Because I've loved my job. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, ang ating kakausapin ay talaga nga namang, Diyos ko, bihasa sa kanyang propesyon at sa larangan ng pagbabalita tungkol sa mga artista. Kaya naman mga kaibigan, hindi ko na po pahahabain ang aking intro dahil talagang gusto ko na siyang makausap at natetense talaga ako for me ha. Kaya good luck na lang talaga sa akin. So mga kachika, please welcome to my vlog, the one and only, the unstoppable Jobert Sokal dito! Sabi ko naman, ba't ka naman kakabahan? Ano ka ba? Siyempre naman, dati-dati, di ba? Ikaw itong gumagawa rito mga bagay-bagay ito. Sa bagay. Yeah, and I welcome to my vlog. Thank you for having me. At saka, alam mo, iba ka na talaga. Ay! You're a star! Ay! I'm so honored. Walang biro, I'm so honored. Kaya nung malaman ko that you're having me in the show, sabi ko, anak ko, ang ganda ito. Sisikat na ako. Oh my God! So mga kaibigan, kaya ako po tinatawag na Nanay Jobert kasi po talagang nanay-nanayan po ng karamihan to. Kamusta na si Nay Jobert Sokal dito ngayong 2023? Well, I'm 62 and still strong. Siyempre, alam mo, when you age kasi, naiiba ng landscape kasi ng buhay eh. Unlike before na kabataan mo that you are so conscious sa lahat ng mabagay, hindi pa naman gano'ng katagal. Pero alam mo, naiba na rin kasi I want to take everything slow. Hindi na pwede yung mga pa-stress ng todo. Correct. Alam mo na yung maraming matutuwa ngayon dito kasi lagi ka lang naririnig ng Jobert Sokal dito, nakikita, napapanood, nababasa. Ngayon, sabay-sabay ka namin makikilala. Naitagasaan po ang mga Sokal dito? We're from Iloilo, Santa Barbara. Ilonggo ka. Ilan kayo magkakapatid, Nay? Ako marami akong kapatid kasi. Sa mother side ko, we are 11. I am the 6th. Sa father side naman, 6 kami.
lumalabas that I am the fourth. To put it bluntly, anak ako sa labas. Okay. Sa kwento mo pa lang talagang mapapabilang talaga lahat sila. At malilito. Nakakalito. Kasi nung bata kami, parang nahiya kami sabihin yan. Pero when you grow older, it's nothing. Correct. Para bang tatanggapin mo yun. At saka kasi dati pag may talagang second family, dati hindi mo maikwento kahit na gusto mo, napipigilan ka. Pero ngayon, dead ma. Pantay-pantay. Tapos na, paano ka napunta rito sa Manila? Nung medyo humina na ang negosyo, when my dad was detained, kasi dahil panahon ng mga Marcos that time, he's a very, very good lawyer. Ay, lawyer? I left my biological mom's place in Dingle. Lumipat ako sa daddy ko para makapag-aral. Tapos, nung college na ako, nung nakita ko na medyo nahihirapan ng stepmom ko at saka daddy ko, financially, may mga asyenda ang daddy ko that time na isang lana, nahila na ng bangko. Ay, mayaman kayo dati. Sa father's side. So, nung sa Iloilo kami, medyo alam ko hirap ng daddy ko, nagkusa ako by stowing away from home. Leaving lang a message that I'll find my world and life in Manila. I'll go back to my biological mom. Kasi naawa ako sa kanya. Tapos, eto, nakasama mo na ang biological mother mo dito sa Manila. Sa Manila. Tapos, nag-aral ka ulit dito. Hindi na. I was supposed to transfer from UP Iloilo to UP Manila. Talino mo, no, UP. Nakachamba lang. Kaya lang, nasa barko ako, naiwanan ko lahat ng mga documents ko, mga transcript of records, lahat ng mga records ko. So, hindi na ako nakapag-aral. So, ang ginawa ko, I applied for a few job para makatulong sa mami ko. Ano ba yung first job mo dati na? Alam mo, nag-apply ako sa Conception Industries. Checker ng mga aircons or whatever. Nag-work ako for a week. A week lang? A week lang. Kung makaya yung amoy ng mga, yung goma, yung mga ganon. So, ginawa ko, pamalis ako. Ilan taong ka ng mga to? I was like 18. Ay, ang bata pa. 18, 19. Ang ginawa ko, naghanap ako sa Manila Bulletin. O kasi usong-uso dati yun, di ba? Ay, oo, mga job opportunity. Correct. Pero alam mo what excited me there was PETA Kalinangan ANSAM, yung theater, Philippine Educational Theater Association, that they were open for auditions para sa magiging members ng PETA. Nag-apply ako for auditions kasi ito yung mga sa theater. Kasi may theater background kasi ako, I was a member of Iloilo Drama Association. Ay, kaya? I was in school, in DePaul College nung high school ako. I was an actor-director doon sa theater namin. Ay. So yun, sabi ko, I might grow here as an artist. So nag-apply ako. For a year, I joined PETA. Ang aming theater talaga, ang aming mga place ay idinadaos dyan sa may Fort Santiago. Sa ruins talaga ng Fort Santiago. Ay, doon lang talaga original sa mga... yun. The original PETA. Pag sinabing PETA kasi number 1 yun eh. Correct. Walang tatalo doon. At I'm very proud to say that I was part of that very historical play. Ano to? Yung Larawan. Ay, hanggang ngayon existing yung larawan na yan? But this is the best Larawan. You know who starred sa Larawan namin? Sino? Charito Solis and Lolita Rodriguez. Hindi biro yun. We have Ben Rubio, we have Philip Salvador, Maya Valdez, Mitch Valdez now. This is the biggest Larawan. This is the original Larawan. First Larawan. I was with the lights. Sa production kami. We are taught housekeeping, we are taught sa lights and sounds, pwede kang ushering. Lahat yan, matututunan mo sa PETA. That's why I'm so proud I was a PETA member before. Ang galing. Ano mo ngayon ko lang, diba? Mga kachika, ngayon nyo lang din nalaman. May background si Nay Jobert sa lahat ng yan, kaya alam niya, pasikot-sikot yan. Paano ka napunta sa pagsusulat? Ano ba nauna? Columnist, host, commentator? Ano yan ang nauna doon? Nauna pagiging writer lang. Kasi feature writer ako noong una. Kasi may mga friends ako mapupunta sa PETA. Na-meet ko sila George Vale Cabistante, the late George Vale, si Tom Adrales. Nagsabi sa akin na, uy, alam mo bagay ka mag-reporter. Alam mo mga influensya rin ito no? At nakakitaan ka ng ganun, ha? Nakakitaan nila ako that time, ha? Sabi ko talaga. So that time, ang pinakasikat na mga magazine that time was Jingle Extra Hot. Nabutan ko yan. Oo. Uso mga magazines that time. Tapos a few tabloids. Yun talaga ang pinaka-in thing, the movie magazines. No? Dami niyan. That was the golden years of writing namin. So pumunta ako sa Jingle Extra. Siyempre, I want to go to the number 1. You only deal with the best, diba? Kasi gusto mo, siyempre, iba kasi yung pakiramdam pag number 1 yung pinagtatrabahuan mo. Yeah. Pumunta ako doon. Napakilala ako. I met Walter Guillermo. I think he was the publisher or basta siyang editor-in-chief of the
the whole thing, humingi ako ng assignment. So sabi niya, kung gusto mo mag-report, sige, bigyan kita ng assignment. Interviewin mo si Sherry Hill. Because she was controversial that time dahil sa kanyang relationship with the late Rolly Quezon, mga drugs issues and everything. So ang ginawa ko, hanapin ko kung saan si Sherry Hill. Ano, mamahalay ko kung saan ko siya mahanap. So I had to look around, talk to people, and I finally bumped into Alfie Lorenzo, si Tito Alfie. Si Tito Alfie. So naibigay yata ang Tito Alfie sa akin ang number ni Sherry Hill. I called Sherry Hill. Sumagot siya sa phone. So napakilala ako. Alam mo, Sherry was very accommodating. Ang sabi sa akin, punta ka tomorrow kasi ABS-CBN kasi may taping siya ng palibhasa lalaki that time. So sabi niya, doon sige, hintayin kita. So I paved my way in. Nakarating ako sa ABS for the first time. Parang feel ko, ano ba itong pinasukan ko? Pero very, very challenging. When I went there, finally met her. Siyempre, starstruck ka more than anything. First time. First time. So, I had my pen, I had my notebook para, siyempre, susulat mo yung mga details kasi hindi pa ako marunong. You know what happened? Si Sherry pa ang tumulong sa akin. Siya pa ang nag-open ng what do you want to know. Tapos ito ang sagot niya, ganyan-ganyan. That's why I love her so much. She was my first article. And it appeared sa Jingle Extra in May of, if I'm not mistaken, May of 1982. Ay, ang damo pa yan. Kasi first job mo yan First article ko yun. Alam mo, parang pag sumakay ako sa bus, hawak ko yung magazine, parang gusto kong kalabitin lahat ng tao. Ako itong writer na ito. Alam mo yung gano'n? Oo, siyempre. Yung unang-una mo, tapos when I reached Ermita, kasi siyempre andun mami ko, talagang tinakbagan, mami, reporter na ako. Alam mo yung gano'n? Feature lang yan kasi you cannot be a columnist until you pass to this stage. Akala ka ng mga tao kasi columnist. Pag nakasulat ka na, columnist ka na kagad. So, hindi. After that, nakita ako ng that time si Lauren Banard was the entertainment editor of Orig Magazine. Sa mga press conferences, sa mga shootings na nagkakasalubong kayo. So active ka nang umaatin ng mga gano'n? In-invite na niya ako sa Orig Magazine, baka pwede na ako mag-columnist. Kapag kasi feature writing, pag article, you write about artista, whole of the page, siya lang. Pag columnist kasi, iba-ibang items, personal mo na. May title na yung column mo. No Holds Barred yata, ang aking first column sa ano. Bagay na bagay sa'yo yun, no? Kaya pala, kita natin ang pinanggagalingan mo, No Holds Barred, yan Ako to eh. Oh, yun. Kung paano ka nagsimula, dala mo hanggang dito. Tapos, naging columnist ka, paano ka napunta sa pagiging host? Nag-radio muna kami ni Kuya Boy Abunda sa The Boy Abunda Radio Show sa DZAR Angel Radio dyan sa may Guadalupe. Ay, kami nila Gorgie Rula at saka ni Ronnie Carrasco. So kami ang host ni Kuya Boy. Si Kuya Boy kasi is always out. Kumbaga minsan sa phone touch lang siya. Field lang siya. So ako at saka si Ronnie Carrasco naka-board. Tapos si Gorgie nasa field din na nag-gather ng news. That was in 1993 up to 1995. During that time, ginagawa na namin ni Kuya Boy sa Gym A7 yung show and tell with Don Zulueta at Kuya Boy. Ako kasi production as one of the writers. Tapos hanggang sa natanggal yon, pinalitan na ng Star Talk. So we started Star Talk. Sa amin yon. Ang trabaho mo sa Star Talk, writer din. At saka staff, production staff. Tapos hanggang sa may mga times in the show, pero may portion kayo, pero it's not regular, na ako ang nilalagay nila. Parang they wanted to push me. Anong pakiramdam mo no? Nung unti-unti ka na nakikita-kita ka na paminsan-minsan sa TV, anong pakiramdam na no? Siyempre, nakaka-nervous din, pero nakakatawa because when you go out, may mga tao nakakilala sa'yo. Alam mo yung gano'n? Oo. At saka diba, pag may nakakakilala sa'yo, I feel elated. Diyos ko, grabe ang feeling. Doon nadadagdagan ang lakas ng loob mo. And what really brought me up was when I bumped into a very big controversy in 1996. Ito yung Jojo Veloso case. Ay, yan. Hindi ako pa. Naririnig ko lang yan, pero kasi bata pa ako siguro yan, kaya hindi pa ako. Jojo is active again sa Viva. Siya yung naging controversial because of sex exploitation ng mga talents. That involved Hans Montenegros, David Bonivax, andun sa mga sex videos. Naka-Betamax pa yun. Kasi nauso kasi dati yan, di ba? Yung Betamax na yan. Yeah, kasi doon napag-usapan talaga ako. I hit the cover of the magazines. I was on the front pages of the newspapers. Bakit? Kasi ako nag-expose. Ng Betamax tape na yon. Ang lakas ng loob mo. Oo. Kasi ako naman, I didn't see it from a different point of view. I see it as is. Kung ano yung dumating sa harap ko, yun doon ako tumutok. Hindi mo na pinifilter lahat. Hindi na. Kasi ang iniisip ko, it was all about the sexual exploitation. Oo. Hindi ko alam na may mga sanga pala yan. Na doon na lumabas sa mga Angelica Jones na parang may mga issues na parang bugawan issues. Ganun. I went to Senate.
Imagine mo, nag-Senate hearing ako 2 beses. Ginulantang nito ang buong Pilipinas. Doon ako nakilala. Bilang Jobert Socaldito. After malaking isyong yun, ano na ang nangyari kay Jobert Socaldito? Because it was a huge case, I received so many death threats. I went back to Bacolod. Natakot ka? Hindi naman. I wanted safety lang. Kasi yun ang mga advice sa akin ng mga lawyers, sa mga friends, na leave mo na. Kasi hindi na si Jojo ang kalabang ko eh. May mga congressman Iba-iba na. may mga So, isang-sanga na. Oo. Kasi gusto nila itumba ako that time para matapos na yung issue kasi marami na nadawit na pangalan. So ngayon, I went out para sandali lang, mga few months lang. Okay. So when I came back, tapos balik ulit kami sa work sa Star Talk. Tapos mga early 2000, si Kuya Boy had to leave Star Talk. Kasi nauna na si Chris sa ABS. Lumipat na. Lumipat na. So naiwan ako sa Star Talk for mga 1 week. Ang ginawa, kinausap ako ng GMA7 na, Job, co-terminus ka with Kuya Boy. Ay, ang galing. Ito na yung chance. Pero hindi ako sure kung tatanggapin ako sa kabila kasi sa The Buzz yun eh. In short, I have to leave GMA. So ang ginawa, inabsorb ako ng The Buzz. With the help of Kuya Boy naman, of course, no, that's for sure. At least, tumawid ka nang hindi nanggaling sa'yo. Sila nagsabi. Kaya I have good relationships with them. Yun naman na maganda. So I went with The Buzz. Tapos after that, so wala na kami sa Angel Radio that time. Before that pala, during Angel Radio days, I was publicist of ABC5, TV5, from 1993 to 1995. Ay, may posisyon naman pala na. Anyway, when I was with The Buzz, I think it was in 2003 na kinuha naman ako ng DZMM. Ayun. Kinuha ako ng DZMM. Ito na yung DZMM na kung saan bago muna tayo mag-usapang DZMM, magpapasalamat muna ako sa'yo kasi ikaw ang kauna-unahang nagsama sa akin sa radyo sa DZMM. Sa DZMM. Thank you very much. Hindi ko makakalimutan yun. Ay, naku ako rin. I'm so grateful that I had all those beautiful days with DZMM. Nung nag-DZMM ka na, dito na stable ang pangalan mo eh. Kahit pa paano. Totoo. Dito na sasabihin talagang ito na yung Jobert Socaldito na may ilaw na talaga. Actually, hindi ko show yan eh. Show actually ni OG Diaz yan at saka ni Miss M, si Rosal Manahan. Kaya lang si OG yata nagka-problema with DZMM. Kasi nagpipinshit lang ako sa kanya. Pag absent siya, akong pumapalit. Tapos si OG had problems with DZMM. So ang ginawa, parang I don't know kung umalis o tinanggal si OG that time because of a little controversy. Tapos kaya ako ang pinakiusapan na humalili na sa kanya. So it was Rosel Manahan and Ninaw. Ang kwento mo, ang galing ano? Diba? Laging ikaw talagang sumusigunda sa mga aalis. Oo, para bang, hindi naman sinasadya, pero parang... Doon ka talaga dinadala? Parang dinadala ako doon. Tapos hanggang sa naging show ko na siya. Tapos kasama kami ni Nanay Christy Fermin. Before she left in 2015 for TV5. Tapos ako na naman naiwan. So may nagdadala ako na ibang mga co-host. Oo, doon ako napasok. Nakikita kita lagi. Tapos ito na nga, nagsimula na yun. Ang natatandaan ko, nung sa DZMM, ito yung malaking isang kontrobersiya na naman ang malaking hinarap mo doon, diba? Yung kay Kuya Will. Kay Willie Revilla. Naloka ko doon. Kasi he was misinformed of many things, no? Ay may napanood ako that episode ni Kuya Willie na nanawagan siya sa mga high school students na may grades ng 75 below na paglalaroin niya sa Wawi. At bibigyan ng mga prizes, diba? Mga incentives. Parang naglaro sa isip ko na parang hindi tama. So ang ginawa ko on my program, doon ka nag-opinion? Nag-opinion ako, sabi ko, hindi ba dapat it should be aspirational na dapat ang mga bata i-invite mo na may grades ng 85 above para at least magkaroon sila ng parang incentive mo ito sa kanila for being good in school, diba? Pero you know, as host minsan, hindi nila kasalanan yan. Minsan binabasa na nila yan ng board kasi isusulat ng mga writers. So may time pa tayo. Baka lang may chance pa na baka pwedeng baguhin. Kasi ang thought mo lang naman doon, dapat ang bigyan mo yung mga nag-aaral. Pero ang thinking naman nila, binibigyan naman nila yung ng mga chance. Bagsak. Kasi alam mo naman si Willie. Correct. Diyos ko, para naman hindi natin kilala si Willie, paglalaroan niya yung mga batang ito. That's his image. Kaya hindi ako natakot sabihin na baka pwedeng baguhin. Ayun. Nakiusap na naman ako. So, ganun lang yan. So, that was the year yata that I forgot, no? That Manny Villar was running for president. Si Manny Villar was so identified with Willie
Revillame. Si Willie talaga nagpo-promote sa kanya at saka pinaka-right hand niya. So one time, itong si DJ Kokey na ito, parang nasuntok yata siya ng Daddy Mel Feliciano kasi napakakulit daw, ay tumakbo sa dressing room ni Willie Revillame kung saan nagmi-meeting ang grupo ni Manny Villar at saka si Willie during that noontime show kasi nga may problema si Willie that time with ABS. Okay. Dahil nakikiusap siya kasi last week yon ng campaign. So ang gusto yata ni Willie papaalam na hindi magli-leave muna siya sa Wawi para sumama kay Manny Villar kasi last stretch ng campaign. Eh ang ABS naman hindi pumayag. Ang gusto ng ABS, mag-show ka. After your show, you can fly. Okay. Basta wag mo iwanan ng show. So, ang laki ng problema sa scheduling at saka. So, nung kumatok natin DJ Kokey, so galit na galit, bumukas si Willie ng dressing room. At sabi, ano ba yun? Tapos ang DJ Kokey, naku, si Jobert, sinsiraan ka sa program. Ginawa niya kung sangkalan. Nataon naman sa mainit ang ulo. Kasi siyempre, emergency mga meeting nila, Willie. Ito, DJ Kokey, gumawa ng kwento. Naku, sabi niya, sisiraan ka sa program. Sabi niya, so nag-flare up si Willie. So ang ginawa ni Willie, without finding out the real reason, kung ano ba tagang totoo noon, ay kinausap niya si Johnny Manahan na isa pang, ewan ko kung anong takbo ng utak, na humingi siya ng airtime para banatan ako. Yun. Binigay naman sa kanya. So akala kasi siyempre, small fish lang naman ako sa ABS. Sino ba naman ako compared to Johnny Manahan, compared to Willie Revillame? Ayun. That was the day. Nagsalta na siya, siyempre, everybody came to me. Even mga friends ko sa politics. Wala pa kasing computer nun, mga social media, di ba? Pero pinag-usapan ng bongga yun. So kinausap ako ng Vice President ng radio namin na si Peter Musngi, si Sir Peter. Sabi niya, kung ano bang nangyaring ito? Sabi ko sa kanya, ganito ang gawin ninyo. May tape on air naman tayo, di ba? Check on that episode where I commented yung tungkol sa issue na yun, tungkol sa mga 75 na grade na yun. Kung sa tingin ninyo, I violated, di ba? Our ethics dito sa station, tanggalin niyo ako. Ginanong ko, I challenge them. Kasi kung ikaw mismo, kung sarili mo, nakasakit ka, hindi, ano lang naman yun parang suggestion na nanonood. A very simple opinion, an intelligent one, if I may say. So the next day, nag-meeting na sila. So, kinausap ko si Sir Peter, sabi niya, Jobert, wala kang kasalanan. Ayun. Pero ang pakiusap lang namin, para wala na lang gulo, huwag ka na lang mag-comment. Sabi ko, no problem. Okay. So, sundin ko network. So, in short, ang kaaway ako ni Willie for one day. Okay. The next day, ang kaaway niya network na. Kung natanggal man siya, it's not because I pushed them na tanggalin siya. Wala. Ang kaaway niya network na. Kasi challenge niya Diba nagsalta siya na, kung may talent ka, kahit saan ka, kukunin ka Tsaka kung hindi nyo tatanggalin siya, ako aalis. Ganon. Yun ang ano niya. It was so painful sa akin. Pero sabi ko, well, salamat. Pinasikat mo ako. At ang kalaban mo taga ABS. Yun na. Doon na pala nagsimula yun. Yun. Hindi lang alam ng mga tao. Akala nila ako na paalis kay Willie. Of course not. I don't have that power. Even if I had. No? Alam mo, at least, diba? Klaro lang. Kasi marami tayong mga kwentong dapat nating balikan lalo na sa panahon ngayon na hindi documented lahat. Yes. Diba? Ito, makikita mo kaya, alam niyo na ang kwento. Pero okay na kayo ni Kuya Will ngayon. Nagkita na kami, but we're not close anymore. I detest that. Ayoko rin kasi kilala ko na siya Tapos, eto na, bakit ka nawala sa DCMM? That was 2020. Itong si Miss Nadine Lustre, who I used to like. Gusto ko yan, yung batang yan. May nabasa ako ng pangit na comment niya about Tito Ricky Lo. Si Ricky Lo is a revered journalist. Yes. No? At mahal naman namin yun. At walang kaaway yun. Nagkamali lang yata si Tito Ricky ng pagkasulat ng kanyang pangalan sa Philippine Star. Apelido niya. Yung Nadine Lustre naging Nadine Samonte. Kung halimbawa nagkamali man, kasi si Tito Ricky naman, kahit sino man for that matter, pwede namang iiratom yan Total, siya naman entertainment editor ng Philippine Star. Pero ang ginawa niya, binanatan si Tito Ricky na parang taga-kanto lang. Parang wala lang. Wala lang. Balang-hura ang dating sa akin. At syempre, I have to come to the rescue of a colleague. Diba? May pictorial siya one time, nandun sa isang building, nakathong. Nag-comment ako sa program. Actually, it was a comment, it was a joke. Siyempre, para sa iba, it wasn't sa mga fans niya. Sabi ko, gusto mo lang naman palang pag-usapan. Di sana tumalong ka na lang sa building na nakathong. Yun, nag-viral yun. So the next day, ang aming station manager na hindi ko alam kung karapat-dapat pag station manager kasi may hina rin yata ang utak, kinolang attention ko because binomba daw sila ng mga fans ni Nadine. Sila ni Ma'am Jean Reyes, ang aming
chief ng News and Current Affairs Department. So ang sabi nila, dapat daw mag-apologize ako. Alam ba, Monday, no Tuesday hindi na ako pinapasok. So Wednesday came, I crafted an apology because pinaliwanag na sa akin kung ano yung sitwasyon. So ako I realized na pwede. Kasi ang mga fans thought that I was promoting suicide. So kung iisipin mo, kahit sa mababaw na pagtingin, pwede nga. Baka sa iba. Diba? Kaya pwede ka maliban sa fact na alam mo naman na lumulusot lang sila para lang magalit sa akin. So ang ginawa ko, I wrote a well-crafted apology na para ilabas nila sa DZMM. So inilabas DZMM sa CNN, sa iba mga news platforms. So inilabas nila. So nag-apologize na ako. I thought it was over. Akala mo tapos Akala ko okay na. So they called for a meeting on a Friday. Hindi nila ako pinapasok. I went there on a Friday after alas 2 yata ng hapon. Kaya akala ko, para ma-reinstate na ako ulit, akala ko okay na. Imagine pagdating ko doon, sabi niya, meron kami ritong letter, baka pwede mong pirmahan. So binasa ko letter, it was a letter of suspension. Diba, kung di ba, sino ba naman tanga? Pinatawag ka para bigyan ka ng letter, para pirmahan mo, para isuspend mo sarili mo, ipasuspend mo. Diba, stupid? Anong ginawa mo sa letter? No, I'm not signing this. I'll consult my lawyers. This is stupid. Yun ang dialogue. Ginanong ko siya. At the top of my voice, narinig na ibang empleyado. Pinag-apologize nyo ako. Nagawa ko naman. Sana hindi nyo ako pinag-apologize. Right then and then, sinuspendin nyo na ako. Diba? Parang you're shortchanging me. Nililin lang nyo ako. So, anong nangyari? I went to my lawyers, Attorney Ferdinand Pasio. So, I filed a case against them sa DOLE. Nag-complain ako. I filed a complaint. I complained that February. So, after that, nagpadala sila sa akin ng sagot mga sometime in August yata that I was finally suspended na talaga. Okay. Kasi para bang it shouldn't have come out daw in public. Ano protection meron ako? Ano, ililihim ko, ititikom kong bibig ko, sabi na everything is okay? Pero when it is not okay? Nasaktan ka kasi. Oo, binastos ako. Di ba, imagine working for them for 17 years? 17 years. Just because of the funds nila din lose din, nawindang kayo lahat. Nag-pandemic, March 15. May, nagsara ang ABS. Ang DZMM, wala na rin. Alam mo, hindi ko sasabing because of me, no? But of course, no? What goes around comes around. Saktan ka kasi. Saktan ako. Because I've loved my job. You're not getting any younger. Correct. Alam mo yun, yung respeto mo sa sarili, self-esteem mo, bumaba. Hindi mo lang nainisip that losing that job, what happens to my family? Ayun. Na mga tinutulungan ako mga tao. Siyempre, saan nakukuha ng pagkakitaan? Doon na yung Hirap. struggle. Nung nawalan ka ng trabaho, dito na nagsimula. Ang tingin ko sa'yo na nung nawala ang DZMM, parang kang nadiskaril. Diskaril talaga. O parang yung kung ano yung bilis mo magsalita, bilis mo magtrabaho, bigla nung nawala ang ABC, parang huminto ka. Huminto talaga. It totally stopped. Pero mabuti na lang, hindi sa mabuti at nagka-pandemic. But you know, yung mga pagkakataong yun. So kumbaga, teka, sinettle naman niya tayong lahat sa mundo. Oo. Alam mo yun, if there was something that has taught us, was siyempre yung maging maayos, pantay-pantay tayong muli, walang mataas, walang mababa, everybody was caring for one another. Pero nauna ako bago mag-pandemic. Oo, mas una kang nakaranas ng ng anxiety, depression. Sobra. Doon ka. Hindi ko lang pinakita sa mga tao. Hindi nakikita ng mga tao kasi nga hindi ka na visible. Kaya biglang ang tanong, nasa na si Jobert? Tapos hindi pa dyan natapos ang anxiety mo. Meron ka pang mga ginawang mga bagay-bagay na nadagdagan pa. Nag-produce ka. Nawala pa sa sila Michael Pangilinan, yung mga anak kong minahal, diba? nalagaan. So, nagsunod-sunod yung mga kalungkutan mo, mga disappointment mo. In fairness, alam niyo po mga kachika, kapag nagpupunta po si Nay Jobert sa amin, sa bar, lahat kami ang saya-saya. Bakit? Kasi napakagalante po ni Nay Jobert. Pagkausap po namin siya, happy lang po talaga siya. Okay na kayo ng ABS-CBN? No, I won't say I'm okay with them. Kasi we ended... Pangit. Pangit eh. Tsaka may kaso pa sila sa akin sa DOLE eh. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Nawala pa rin... Wala pa. Diyos ko, alam mo ng gobyerno natin, nabagal-bagal. Makapatay na ako that time bago lumabas ang desisyon. Alam mo yun? Kaya sabi nga natin, let's live each day kung ano lang. Ang iniisip ko ngayon, di ba? Ang iniisip ng mga tao ngayon, katulad yan, nung hindi ka na visible, ang pinagkakaabalahan mo ngayon ay... I manage this bar, itong Music Box. The new Music Box, I managed this since it opened last Feb of last year. We opened Feb, I left in June. Nag-hiatus ulit ako. Tapos bumalik ako noong May. May ko lang ulit manage. Tapos at the same time,
We've started a vlog mga 5 months ago. Kami ng friend kong si Direk Chaps Manansala, yung Oras ng Opinion, Talakayan at Diskusyon. Sa YouTube yan, OOTD. Yun ang pinagkakabalaan ko. That appears twice a week. Tapos, I have some consultancy jobs na a little, no? Pero I'm working also on some projects for Nora Honor for next year. I'm happy for you. Oo. Ito ang tanong ko, na Jobert. Bakit ang tapang mo? I don't know. Ako ito eh. Matapang talaga ako sa salita matapang. But I'm so lovable. I love also people so much. Madali akong kausap. Ayoko lang na inaapi ako. Nakaranas ka ba ng pang-aapi? I think I had my days. Yeah, when I was much younger. Pero karakter ko na ito eh. Karakter ko ito since nagkaisip ako na I fight for my right. I stand by my stories and opinions. Pero I know how to listen. Pero kasi alam nyo, marami kong nababasa at naririnig na kasi si Jobert ang tapang-tapang niyan kung ano-ano. Ayaw na lang mag-ano. Alam mo yun, ayaw na mag-menor. Hindi mo kaya mag-menor. I don't know. Hindi ko naman pwedeng turuan ang sarili ko eh. Alam mo, panahon lang ang makakapag-paminor sa atin eh. At saka, you know, I'm not as aggressive as before. Naramdaman ko rin na medyo nagmelo nga ako. Actually. Nagmelo ako. At, pero paminsan-minsan, lumalabas pa rin. Pag na-ignite. Hindi mo ba minsan naisip na dahil sa ang tapang-tapang ko kasi dapat pala naging mabait ako? Hindi. Hindi mo pinagsisihan yan? Hindi. No regrets ako. Because ang tapang ko naman ay alam ko sa tama kung nilaban. Minsan kasi meron tayong mga tamang nilalaban, pero mali yung napupuntahan natin. Yes, diba? sabi nga ni Kuya Boy Abunda sa akin, choose your battles. Kasi there are some battles that's not worth fighting for. Tama. Pero at the end of the day, at least masaya ako. Nasabi ko yung gusto ko. Nagawa ko yung gusto ko. Kasi kung pag hindi ko ginawa yon, baka pagsisisihan ko. Sa kabila ng maraming mong mga ganyan, no? Nakatayo ka pa rin. Of course, alam mo, I turn to God eh. I don't really go to church that much, no? But of course, no, if you have the chance, please go to the house of God, no? Pero in my heart, kung alam nila that at least 4 or 5 times a week, I do my own rosary in my heart. May communication sa Diyos. I have direct communication with God. Very good naman. I have my own prayers for Him. Every time I do the rosary, papasalamat ako sa mga blessings, for the gift of life, to take care of my son, my apo, my siblings, and everybody mamahal ko sa buhay, take care of that. I always end it with, God, take care of yourself too. Sinasabi ko sa kanya. Because napapagod din yan. Totoo. Pero kaya-kaya niya tayong lahat. Oo. Ayan na aming relasyon ko kay God. Gusto kong itanong talaga sa iyo, masaya ba si Jobert Sucal dito? I am very happy. Sa ibang bagay, may mga bagay din na medyo struggling ka. Saan ka struggle? Struggling ako financially, but I have a few people naman who I can turn to. Pero syempre nahihiya ka naman na every now and then. Nagbago na ang lifestyle. Nagbago na. Syempre you have to tone down. Siyempre, marami kasi akong gustong tulungan. Even the kids sa Pagita vendors, almost every night, pinapakain ko yan sila dyan. Some people think na hindi dapat tinutulong mo yan kasi mga sindikato yan sa mga, alam mo mga ganun. Siyempre. Kanya-kanya pa rin silang opinion dyan. Darling, you don't tell me what to do. Hindi mo pwedeng turuan ng puso ko anong gusto mong gawin ng puso ko. Yung makakapagpasaya sa'yo. Ngayong wala ka na sa showbiz, nandyan pa ba ang mga kaibigan mo dati? I still have a few of them. Few friends na lang? Few. I can even name some of them. Kuya Boy Abunda, si Daddy Doc Percival De Leon, na may-ari ng Music Box. Andyan naman sila, Governor Boji D. It's a natural phenomenon to anyone. Yung nawawala sila kasi medyo down ka, inuunawa ko na lang. Hindi ka nagtatampo? There was a time na nagtatampo akong konti, pero alam mo, andyan si Lord eh. Hindi naman ako pinababayaan eh. Nakakatuwa. Alam mo yun, meron ka ng turning point na sinasabi mo lagi, andyan si Lord. Yeah, yun ang pinakakakampi mo. Minsan iniisip mo kung saan kakuha ng pera mo. Most often kasi yun eh. Halimbawa, bayanan ng bahay ko bukas. Saan kaya ako kukuha? Na dati-dati hindi mo iniisip yan. Problema yun. Kasi kahit paano may savings ka, siyempre, naubos mo lahat ng savings mo. Alam mo, even sila Alden Richards, Maria Rivera, Jody Santa Maria, they've helped me so much. Napakababait nila. Nora Honor. Kahit wala nang kapera-pera si Mama Guy, may message siya, Nak,
anong GCash account mo? Sabi ko, mapalad pa rin ako. Ano na lang ang kinakatakutan mo ngayon? Well, kinatatakutan ko that I will leave Earth without leaving something for my children, for my son, alam mo, hindi ko natupad yung pangarap ko sa kanya. Kasi ang magulang, hanggat nabubuhay ka, responsibilidad mo bilang magulang ay hindi nawawala. Sabi ko nga, I can go anytime, basta maayos ko muna siya. Kasi yun ang pinakatanging inspirasyon ko, pinakamamahal ko sa mundong ito ay ang anak ko, si Carlo Brian. Sukal dito, yes. May apo na ako, so jolly, cute little girl, si Lenlen. Ang mga kapatid ko, of course, lahat na mahal ko sa buhay. Pero, of course, gusto ko lang talaga settled siya before I go. Ang tanong ko, Nay, meron ka pa pang gustong gawin? Actually, na-try ko na naman yung mga maliit na bagay, mga little whims ng buhay na gusto ko. Nagawa ko na naman eh. Okay na rin ako. Basta yun ang sasabi ko sa'yo, sana makaipon na ako para sa anak ko. Para maayos ko lang siya. Pero para sa sarili, I'm fine. Hindi naman mababago ng pera ang pagkatao ko eh. Naakala nila lahat nagagawa ng pera ang di ba? Ang kaligayahan. Ganon. Pabango naman tayo. Hindi naman tayo malulugmok for life. Di ba? Sabi nga nila, umiikot ang mundo, huwag ka lang maapakan sa ilalim. Sabi ko nga sa'yo, as you grow older, ang pinakamagandang gagawin mo lang isa, to do good. Alam mo, napakasimple na lang ng iniisip mo araw-araw. Live by the day ka na lang, diba? Live by the day. Na nagtatrabaho ka. Yung hindi yung basta iaasa mo lang sa kanya. Anong definition mo na ngayon ng kaibigan? Whoever I feel na deserves my friendship, I keep them. Pero sa tagal ng panahon, at 62, nagbawas na rin ako na hindi man sinasadya. But I get rid of toxic people. Dapat kasi ganun eh. Tanggalin mo kung nakakabigat sa'yo. Ito, mga kachika, nakita nyo kung gaano ang struggle ni nanay na until now, laban pa rin talaga si nanay. Hindi na ito laban na lang dahil ginagawa niya ito para na lang sa anak niya. Alam mo yung gano'n? At saka may little struggles ako sa health. I'm undergoing some medications. Pero I don't know if this is serious or not, no? I have vertigo. May mga times na nahihilo na ako. Nagpa-check up ako, lumabas na ang hematocrit level ko mataas. Yung hematocrit is yung mataas ang red blood cells mo. Sa haba ng ating kwentuhan, lagi mong binabanggit si God. Meron ka bang taong gustong hinyan ng sorry? Ito honest to goodness. In my heart right now, as you are asking me, wala akong maalalang taong sinaktan ko ng sadya. Pero kung may nasaktan man, along the way, kahit hindi ko sinasadya, I am apologizing. Humingi ako ng tawad kahit kanino man, maliit o malaking tao na nasaktan ko, kung may nasaktan ako. Pero bubuksan mo ang puso ko ngayon, wala kang makikitang pangalan. Meron ka pa bang mga kaso, nanay? Wala na. Tapos na lahat. Tapos na lahat. Congratulations. And I thank God for this and thank everyone who believed in me. Wala ng kaso. Cleared. Pak! Congratulations na. So, Nay, maraming salamat. Thank you, Thank you Romel. very much. Thank At you. sana meron tayong mga usapin na naliwanagan ng lahat sa kwento natin. Oo, napakaganda. Yeah. Basta enjoy life, tapos be good, di ba? Wala namang dapat huwag natin kalimutan, kumustahin din si Papa Gada. Oh, ayan na, yung sinasabi niyo mataray-mataray pag nagkokomento. Ang bait, di ba? Yan po, si Jobert Sokal dito. Ganon! Yeah. So alam niyo na mga kachika, dito sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Thank you, Nay Jobert! Sige, thank you, Nak. Thank you so much. Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!